Ang tunog ng pagbasag ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sumalpok ang mamahaling cellphone sa pader na gawa sa Italian marble at kumalat ang mga pira-pirasong bubog nito sa makapal na karpet para itong mga bituin na nawalan ng ningning. Sa gitna ng malawak na penthouse office, nakatayo si Don Rafael Alcantara. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba, hindi dahil sa pagod, kundi sa galit at sa isang emosyon na matagal na niyang itinatago. Ang desperasyon. Mula sa bintanang salamin na mula sahig hanggang kisame, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng buong Manila. Isang syudad na parabang nasa ilalim ng kanyang mga paa. Isang kaharian na kaya niyang bilhin, utusan at pasunurin. Pero para kay Don Rafael Alcantara, ang lahat ng iyon ay walang halaga. Dahil sa isang lugar sa syudad na ito, sa isa sa hindi mabilang na mga anino nito, naroon si Miguel, ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang nawawalang mundo. 5 buwan. 5 buwan ng walang tulog na gabi at araw na puno ng mga pekeng pag-asa. 5 buwan ng pag-utos sa mga pinakamagagaling na imbestigador, pagpapakalat ng mga drone na may thermal scanner, at pag-aalok ng pabuya na kayang bumuhay ng 10 pamilya. At sa bawat pagkakataon, iisa lang ang resulta. Wala. Napahilamos siya sa kanyang mukha at naramdaman niya ang gaspang ng balat na hindi naaalagaan. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang silver na picture frame sa ibabaw ng kanyang mahogany desk. Isang batang lalaki na may ngiting kasintamis ng araw. Si Miguel. Sa tabi nito, may isa pang larawan. Isang babae hipawko na may malungkot, ngunit magandang mga mata. Si Marisol, ang kanyang asawa, ang babaeng kumuha sa kanilang anak at naglaho na parang bula. Isang pamilyar na kirot ang kumalat sa kanyang dibdib. Isang alaalang pilit niyang ibinabaon-on, pero laging bumabalik para siya'y multuhin. Ang matinis na sigaw ni Marisol, ang kaguluhan sa tabi ng swimming pool, ang maliliit na braso at binti na walang buhay, ang kulay asul na katawan ni Miguel habang inaahon mula sa tubig. At siya, nasaan siya noong mga sandaling iyon? Hawak ang isa pang telepono, nakikipag-usap tungkol sa isang multimilyong kontrata na ngayon ay parang isang masamang biro na lamang. Iyon ang simula ng lahat. Ang simula ng paglayo ni Marisol. Ang simula ng takot sa mga mata nito na hindi na kailanman nawala. Ang simula ng bangungot na kanilang ginagalawan ngayon. Kasalanan ko ito, bulong niya sa hangin. Isang pag-amin na sa dilim lang niya kayang sabihin. Hinawakan niya ang picture frame ni Miguel. Ang lamig ng metal ay gumapang sa kanyang mga daliri. Hahanapin kita, anak, mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay isang panunumpa. Kahit saang impyerno ka pa nila dinala, ibabalik kita. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Bumukas ito at pumasok ang kanyang assistant na si Ricardo, halatang takot na takot. Hindi ako tumatanggap ng bisita, Ricardo. Alam mo yan. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Nanginginig ang boses ni Ricardo nang sumagot ito. Sir, pasensya na po. Pero may nagpupumilit po kasi. Wala akong pakialam. Sir, nag-aalangang sabi ni Ricardo. May isang babae po sa labas. Nagbebenta ng lottery. Napataas ang kilay ni Rafael, lalong nag-init ang kanyang ulo sa kabaliwan na naririnig. Isang lotto vendor sa ganitong oras ng gabi? At bakit mo hinayaang umabot siya rito? Yumuko si Ricardo. Ang mga kamay ay nanginginig sa takot. Sir, bulong nito na parang ayaw pa sanang sabihin. Sabi niya, nakita niya raw po ang anak ninyo. Ang amoy ng nabubulok na basura ay halimuyak na para kay Lila. Sanay na siya. Ito ang hangin na kanyang nilalanghap araw-araw.
Ang amoy na kumakapit sa kanyang mga damit at buhok, ang paalala ng mundong kanyang ginagalawan. Mula sa likod ng isang tumpok ng mga gulong at sirang kasangkapan, maingat siyang sumisilip. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na espasyo na tinabingan ng mga yupi-yuping yero at lumang trapal. Doon, sa gitna ng karimlan, may isang aninong gumagalaw. Isang anino ng ina. Si Marisol, nakita ni Lila kung paano nito maingat na pinunasan ang mukha ng batang lalaki gamit ang dulo ng kanyang maruming damit. Pagkatapos, inilabas nito ang isang piraso ng tinapay na halatang tira-tira na lang. Hinati niya ito sa dalawa. Ang mas malaking piraso, ibinigay niya sa bata. Ang natirang mumo, isinubo niya sa sarili, nginunguya ng dahan-dahan na para bang yun na ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Ang batang lalaki, si Miguel, napalunok si Lila. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib, ang payat na katawan ng bata, ang takot sa mga mata nito sa tuwing may maririnig na malakas na ingay, ang mahigpit na pagkapit nito sa braso ng kanyang ina. Lahat ng yon ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Umatras siya ng dahan-dahan, tinitiyak na walang malilikhang ingay. Bawat hakbang palayo ay pabigat ng pabigat. Pagdating sa kanyang maliit na barong-barong, isang espasyo na kasinlaki lang ng banyo sa mga mansyon, naupo siya sa sahig. Ang kanyang hininga ay mabigat. Sa ibabaw ng isang kahon na nagsisilbing lamesa niya ay nakalatag ang isang lumang dyaryo. Nakatitig sa kanya ang mukha ni Miguel Alcantara. Nawawala, sabi ng malalaking letra. At sa ilalim nito, isang numero na hindi kayang isipin ng kanyang isip. 10 milyong piso, ang pabuya, 10 milyon. Maaari na siyang umalis sa lugar na ito. Maaari na siyang binayang bumili ng disenteng bahay. Hindi na niya kakailanganing magbenta ng lottery tickets sa ilalim ng init ng araw o ulan. Hindi na siya matutulog na kumakalamang sikmura. Pero kasabay ng pag-asang yon ay ang paggapang ng takot sa kanyang likuran. Ang mga Alcantara, ang pangalan pa lang, ay nagdudulot na ng pangingilabot. Mga taong nakatira sa ibang mundo. Mga taong kayang bumili rin ng batas, ng hustisya. Ano ang laban ng isang hamak na tindera ng lottery sa kanila? Paano kung hindi sila maniwala? Paano kung isipin nilang kasabwat siya? O mas masahol pa, paano kung isipin nilang gusto lang niya ng pera at saktan siya? Napapikit si Lila. At sa dilim ng kanyang isipan, nakita niya ang isa pang mukha. Ang mukha ng kanyang ina. Payat. Maputla. Nahihirapang huminga sa isang banig na mas matanda pa sa kanya. Naalala niya ang kanyang pag-iyak, ang kanyang pagmamakaawa sa doktor. Pero wala silang pera. Walang-wala. Ang kabutihan ay laging tama, anak. Bulong ng kanyang ina bago ito tuluyang pumikit. Huwag kang matakot gumawa ng tama. Dumilat si Lila. Ang mga luhang nagbabadyang pumatak ay biglang natuyo. Napalitan ng isang apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Hindi niya nailigtas ang kanyang ina. Pero baka mailigtas niya ang batang iyon. Tumayo siya. Kinuha niya ang kanyang supot ng mga tiket sa lottery. Hindi dahil sa pag-asang manalo, kundi dahil iyon ang kanyang pagkakakilanlan. Iyon ang kanyang kalasag. Naglakad siya palabas ng tambakan, palayo sa amoy na kanyang kinasanayan, patungo sa isang mundong hindi niya kailanman pinangarap na pasukin. Ilang oras ng lakad at ilang sakay ng jeep ang kanyang tiniis hanggang sa marating niya ang isang subdibisyon na ang mga pader ay mas matataas pa kaysa sa kanyang mga pangarap. At doon, sa dulo ng kalye, nakatayo ang pinakamalaki, pinakakintab, at pinakanakakatakot na gate na nakita niya sa buong buhay niya. Ang mansyon ng mga Alcantara. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang lumalapit siya sa intercom. Huminga siya ng malalim, pinipiga sa kanyang palad ang isang tiket ng lottery. Pinindot niya ang buton. Sino yan?
Isang magaspang na boses ang sumagot. Ako po si Lila, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nagbebenta po ng lottery. Wala kaming interes. Umalis ka na. Sandali lang po. Halos pasigaw niyang sabi. May, may sasabihin po ako kay Mr. Alcantara. Tungkol, tungkol po sa anak niya. Ilang segundong katahimikan para itong isang walang hanggan. Pagkatapos, isang malakas na tunog ng bakal ang umalingaw-ngaw. Dahan-dahan, bumukas ang dambuhalang gate. Sumalubong sa kanya ang nakakasilaw na ilaw mula sa hardin. At sa gitna ng liwanag na yon, isang matangkad na figura ang nakatayo sa may pinto. Ang anino nito ay mahaba at nakakatakot. Si Don Rafael Alcantara. Ang kanyang mga mata ay matalim, malamig, at tila kayang tumagos hanggang sa kaluluwa. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa at nagsalita sa isang boses na puno ng kapangyarihan at kawalan ng pasensya. Ano ang kailangan mo? Ang loob ng itim na SUV ni Rafael ay malamig at tahimik. Kabaligtaran ng nag-aalab na kaba sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, si Lila ay nakaupo na parang isang ibon na napadpad sa maling pugad. Ang kanyang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanyang mga tuhod, nanginginig ng bahagya. Ang amoy ng mamahaling leather ng sasakyan ay tila lalong nagpatingkad sa amoy ng alikabok at pawis mula sa dalaga. Pinagmasdan siya ni Rafael mula sa sulok ng kanyang mga mata. Sa loob ng 5 buwan, nakaharap na siya ng mga taong mapagsamantala. Mga impostor na nagpadala ng mga lumang litrato, mga desperadong taong umaasa sa mabilis na pera. Pero iba ang babaeng ito. Saan mo eksaktong nakita? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Sa tambakan po sa may baybayin, sir. Sagot ni Lila, hindi makatingin ng diretso. Marami pong mga barong-barong doon. Sa isa po sa mga pinakadulo, doon po sila nagtatago. At paano ka nakakasiguro na anak ko ngayon? Napatingin sa kanya si Lila sa unang pagkakataon. At sa sandaling iyon, nakita ni Rafael ang isang bagay na hindi niya nakita sa iba. Hindi kasakiman, hindi pagkukunwari, kundi awa. Awa para sa kanyang anak. Kamukhang-kamukha po niya ang nasa dyaryo, sir, sabi ni Lila sa nanginginig na boses. At narinig ko po ang pangalan. Tinawag po siya ng nanay niya, Miguel. Tumahimik si Rafael. Ang pangalang iyon, binigkas ng isang estranghero, ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pag-asa, isang damdaming matagal na niyang kinalimutan, ay nagsimulang gumapang pabalik. Isang makamandag, ngunit hindi maiwasang pag-asa. Ricardo? Sabi niya sa intercom. Sabihin mo sa driver, sa coastal landfill, at sabihin mo sa 2 sasakyan sa likod, manatiling alerto. Ang convoy ng 3 nagniningning na itim na sasakyan ay parang isang itim na ahas na gumapang sa makikitid na eskinita ng Maynila. Habang papalayo sila sa sentro ng syudad, ang mga matatayog na gusali ay napalitan ng mga gusgusing bahay. Ang mga malalapad na kalsada ay naging mga lubak-lubak na daan. At pagkatapos, sumalubong sa kanila ang amoy. Isang nakakasulasok na halo ng nabubulok na pagkain, kemikal, at dagat. Napangiwi si Rafael. Ito ang unang pagkakataon na naamoy niya ang totoong amoy ng kahirapan. Hindi ito ang uri na nababasa niya sa mga report ng kanyang foundation. Ito ay isang sampal sa realidad. Huminto ang mga sasakyan sa dulo ng kalsada kung saan nagsisimula na ang putik. Ang mga residente ng tambakan ay nagsilabasan mula sa kanilang mga tirahan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at paghihinala sa mga dumating na sasakyan. Dito na po tayo, bulong ni Lila. Bumaba si Rafael mula sa sasakyan, ang kanyang sapatos na gawa sa Italianong katad na nagkakahalaga ng sweldo ng isang pamilya sa loob ng 1 taon ay agad na lumubog sa putik.
Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang wala siyang kontrol. Ang pera at kapangyarihan niya ay walang silbi sa lugar na ito. Sumunod siya kay Lila kasama ang kanyang mga bodyguard na halatang hindi rin komportable sa kanilang paligid. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Ang hangin ay mabigat, puno ng ingay ng mga langaw at alon na humahampas sa mga basura sa dalampasigan. Doon po, sabi ni Lila, itinuturo ang isang tumpok ng yero at trapal na nakatayo sa medyo liblib na bahagi malapit sa dagat. Huminto ang paghinga ni Rafael. Ito na, ang dulo ng mapa, ang dulo ng kanyang paghahanap. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Bawat tunog ay tila 10 beses na mas malakas. Ang bawat anino ay tila may itinatagong panganib. Nang nasa harapan na siya ng makeshift na tirahan, huminto siya. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Inabot niya ang kanyang kamay at sa isang mabilis na galaw, hinawi niya ang nakatakip na trapal. Madilim sa loob. Ngunit sapat ang liwanag mula sa labas para makita niya ang nasa sahig. Isang maliit na katawan, nakabaluktot sa isang lumang kutsyon. Payat, marumi, ngunit humihinga, natutulog. Si Miguel, isang malakas na puwersa ng ginhawa ang bumalot kay Rafael. Halos mapaluhod siya sa sobrang tindi. Buhay siya, ligtas siya. At pagkatapos, nakita niya ang babaeng nakayakap sa bata. Ang buhok nito ay magulo at walang ligo. Ang kanyang mukha ay butot balat, malayo sa malaporselanang kutis na dati nitong taglay. Ang mga mata, kahit nakapikit, ay tila may bakas ng luhang hindi natutuyo. Si Marisol, isang malamig na hangin ang tila dumaan sa kanyang kaluluwa. Ang babaeng minsan niyang pinangakuan ng isang palasyo ay natutulog ngayon sa ibabaw ng basura. Ang sakit na dulot ng tanawing iyon ay mas matindi pa kaysa sa 5 buwan ng pag-aalala. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang manuntok, pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Nanatili siyang nakatayo roon, isang estatwa ng pagkagulat at pagsisisi. Dahan-dahan, humakbang siya papasok. Isang maliit na hakbang. Ngunit sa katahimikan ng lugar na yon, ang tunog ng kanyang sapatos sa pag-apak sa isang tuyong plastik ay parang isang putok ng baril. At ang putok na yon ang gumising sa natutulog na ina. Biglang dumilat ang mga mata ni Marisol. Sa isang iglap, nawala ang antok at napalitan ito ng purong, walang halong sindak. Hindi pagkakilala ang nakita ni Rafael sa mga matang yon. Hindi pananabik, kundi takot. Ang uri ng takot na nakikita mo sa isang hayop na na-corner. Mas humigpit ang yakap niya kay Miguel, na nagising at nagsimulang umiyak dahil sa biglaang paghigpit. Marisol! Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Ako ito. Tila hindi narinig ni Marisol ang sinabi niya. Ang nakikita niya ay hindi ang kanyang asawa. Ang nakikita niya ay isang halimaw mula sa kanyang nakaraan, isang anino na dumating para kunin ang lahat sa kanya. Umatras si Marisol, itinutulak ang sarili, at si Miguel palayo. Hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader na yero. Umiling siya. Ang kanyang buhok ay tumatabing sa kanyang mukha. Huwag, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong. Huwag kang lalapit. Marisol, uuwi na tayo. Pakiusap ni Rafael. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Tapos na ito. Ligtas na kayo. Pero ang salitang ligtas ay tila gasolina na ibinuhos sa apoy ng kanyang takot. Ang mga mata ni Marisol ay nanlaki sa matinding lagim. Tumingin siya kay Rafael na para bang ito ang mismong personifikasyon ng panganib. At pagkatapos, sa gitna ng yak ng kanyang anak, humiyaw siya. Isang hiyaw na puno ng sakit, pagmamahal, at matinding kabaliwan. Huwag! Papatayin mo siya.
Hindi yon si Rafael. Sa isipan ni Marisol, ang lalaking nakatayo sa pasukan ng kanilang munting silungan ay isang anino, isang halimaw na nag-anyong tao. Ang kanyang mamahaling damit ay balat ng ahas. Ang kanyang mga mata ay mata ng isang lobo na nag-aabang sa kanyang biktima. Ang boses nito na nagsasabing, "Ako ito," ay isang lason na gumagapang sa hangin. Nakikita niya ang paggalaw ng mga labi nito, pero iba ang kanyang naririnig. Ang alok na "uuwi na tayo" ay umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga bilang "kukunin ko siya sayo." Ang pangakong ligtas na kayo ay isang sumpa na nagsasabing, "Wawasakin ko ulit ang mundo mo." Ngumiti ang halimaw, isang ngiti na hindi abot sa mga mata, isang ngiti na puno ng kasinungalingan. At sa isang iglap, ang mukha ng kanyang asawa ay nabura at napalitan ng isang imahe mula sa pinakamasahol niyang bangungot. Ang araw ay nakakasilaw. Ang tubig sa swimming pool ay kumikinang na parang mga diamante. Ang tawa ni Miguel, 5 taong gulang noon, ay musika sa kanyang pandinig. "Miguel, anak, dahan-dahan lang," sigaw niya habang naghahanda ng merienda. Pagkatapos, isang katahimikan, isang nakakabinging katahimikan. Bumitaw siya sa hawak na pitsel at lumingon. Wala ang tawa. Wala ang tilamsik ng tubig. Isang maliit na salbabida lang na kulay kahel ang palutang-lutang sa gitna ng pool. Walang laman. Ang sumunod na mga segundo ay isang malabong pagtakbo, isang sigaw na walang tunog, isang pagtalon sa tubig na hindi niya naramdaman ang lamig. At pagkatapos, nakita niya ito, ang kanyang munting anghel nakalubog sa ilalim. Ang buhok ay parang halamang dagat na sumasayaw sa tubig. Ang sumunod na mga imahe ay pira-piraso. Ang pag-ahon sa maliit at malamig na katawan. Ang kanyang mga kamay na nanginginig habang sinusubukang ipump ang dibdib nito. Ang tubig na lumalabas sa bibig nito. Ang kanyang sariling sigaw na naghahanap ng tulong. "Rafael, tulungan mo ako. Si Miguel." At nakita niya si Rafael, nakatayo sa di kalayuan, sa may glass door. Hawak ang telepono, nakatalikod. Tumatawa, habang kausap ang kung sino man sa kabilang linya. Hindi! Ang sigaw ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan, sa loob ng maruming barong-barong. Ang hangin ay mabaho, hindi amoy chlorine. Ang sahig ay lupa, hindi malamig na tiles. At si Miguel ay buhay, humihinga at umiiyak sa kanyang mga bisig. Ligtas, dahil dinala niya ito rito. Dito sa paraisong gawa sa takot. Dito sa lugar kung saan walang kumikinang na swimming pool. Dito sa lugar kung saan ang atensyon niya ay 100% na kay Miguel lamang. Hinila niya ang kanyang anak palapit, halos isiksik sa kanyang dibdib, tinatakpan ng mga tainga nito na para bang kayang harangin ng kanyang mga kamay ang kasamaang dala ng lalaki sa labas. Nagbulong siya ng mga paulit-ulit na salita. Isang dasal, isang mantra, isang ritual para itaboy ang masamang espiritu. "Hindi ka niya makukuha. Hindi kita ibibigay. Dito ka lang. Ligtas ka dito." Gumawa pa ng isang hakbang ang anino. Ang primal na instinct ng isang ina ang kumilos para kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap sa paligid. Isang bote, isang bato, isang piraso ng yero. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang piraso ng kahoy na 2x2, marahil ay napadpad lang mula sa kung saan. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ito. Itinutok niya ito sa lalaki. Hawak ng 2 kamay. Ang kanyang mga braso ay nanginginig, hindi sa kahinaan, kundi sa tindi ng adrenaline. "Layuan mo kami!" Sigaw niya. Ang boses ay basag at garalgal. "Huwag kang lalapit kundi papatayin kita." Napatigil ang anino. Ang pagkagulat ay bakas sa mukha nito. Pero para kay Marisol, iyon ay pagkukunwari. Isang stratehiya. Naghihintay lang ito ng tamang tiyempo para sumugod. Handa siyang mamatay, handa siyang pumatay.
para kay Miguel. Ngunit bago pa may makagalaw, isang maliit na figura ang pumasok sa pagitan nila. Isang babae. Ang babaeng nagbebenta ng lottery na paminsan-minsan niyang nakikita. Ang babaeng nagbigay minsan kay Miguel ng candy. Humarap ito sa kanya. Nakataas ang dalawang kamay sa isang kilos ng pagsuko at pagpapakalma. "Ma'am," sabi ng babae. Ang boses ay malumanay, ngunit malinaw. Hindi po siya kaaway. Tulong po ang dala niya. Ang pagpasok muli sa mansyon ay parang pagpasok sa isang libingan. Ang hangin sa loob ay malamig, artipisyal at walang amoy. Isang malaking pagkakaiba sa masangsang ngunit totoong hangin ng tambakan. Dito ang lahat ay malinis, makintab, at nasa tamang lugar. Ngunit para kay Rafael, ang perpektong kaayusan na ito ay parang isang kasinungalingan, isang insulto sa kaguluhang kanyang nasaksihan, sa kaguluhang nagaganap sa loob ng kanyang puso. Ang imahe ni Marisol, payat, marumi, at may hawak na kahoy bilang sandata, ay nakatatak sa kanyang isipan. Hindi iyon ang babaeng kanyang pinakasalan. Hindi iyon ang inang nakilala niya. Iyon ay isang estrangherong isinilang mula sa sakit at takot. Natagpuan niya ang kanyang ina, si Doña Elvira Alcantara, sa engrandeng sala. Nakaupo ito ng tuwid sa isang antigong silya, suot ang isang sutlang bestida at dahan-dahang humihigop ng tsa mula sa isang porselanang tasa. Tila walang anumang problema sa mundo. "Nahanap mo na sila," sabi nito. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Ang kanyang boses ay kalmado at walang emosyon. "Oo, Mama," sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay pagod. At mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala natin. Ibinaba ni Doña Elvira ang kanyang tasa. Isang maliit na tunog ng porselana sa porselana. "Ano pa bang inaasahan mo, Rafael? Ang babaeng iyon ay galing sa putik. Natural lang na doon din siya babalik." Isang kislap ng galit ang naramdaman ni Rafael. "Asawa ko pa rin siya, Mama, at ina siya ng anak ko." Ngumisi ng bahagya si Doña Elvira, isang ngangisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. "At ang kahinaan niyang iyon ang naglagay sa panganib sa apo ko. Sinabi ko na sa'yo noon pa man. That woman was a mistake." Tumayo ito at lumapit sa bintana, tinitingnan ang perpektong hardin sa labas. Pero tapos na ang paglalaro niya. Bukas na bukas din tatawagan ko ang mga abogado. Kukunin natin si Miguel sa legal na paraan. At si Marisol, humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ipapasok natin siya sa isang institusyon kung saan hindi na niya mapipinsala ang sarili niya o ang reputasyon ng pamilyang ito. Ang mga salitang iyon, abogado, legal, institusyon, ay parang mga suntok kay Rafael. Napakalamig, napakadali, na para bang isang negosyo lang ang kanilang pinag-uusapan. "Hindi ganoon kadali iyon," giit ni Rafael. "Nakita mo sana ang mga mata niya. May mali, may sira." "Alam ko," sagot ng kanyang ina, walang bakas ng simpatya. "Kaya nga kailangan na nating kumilos para ayusin ang gusot na ito." Pumunta si Doña Elvira sa kanyang lamesa at kinuha ang telepono. "Kakausapin ko lang si Dr. Santos, ang dati niyang doktor, para siguraduhing nasa panig natin ang lahat ng ebidensya." Tumalikod si Rafael, gulong-gulo ang isip. Pumasok siya sa katabing silid-aklatan para kumuha sana ng maiinom na alak. Ngunit hindi pa man niya naisasara ang pinto. Narinig niya ang pagbabago sa boses ng kanyang ina. Nawala ang kalmadong tono. Napalitan ito ng isang boses na sanay mag-utos, sanay manakot. "Dr. Santos?" Narinig niyang sabi ni Doña Elvira. Ang boses ay mas mababa at may diin. "Nahanap na namin siya. Oo, at gusto kong linawin ang isang bagay. Ang anumang pinag-usapan natin noon tungkol sa kondisyon niya ay mananatili sa pagitan natin.
Wala kang sasabihin kahit kanino, lalo na kay Rafael. Siguraduhin mong walang makakaalam sa mga reklamo niya noon. Maliwanag? Napatigil si Rafael. Ang baso sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Mga reklamo niya noon? Anong reklamo? Bakit kailangang ilihim yun sa kanya? Ano ang hindi niya nalalaman tungkol sa kalagayan ni Marisol bago ito umalis? Ang pagdududa ay nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Isang maliit na lason na unti-unting kumakalat. Kasabay noon, nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito, iniisip na baka si Ricardo. Ngunit ibang pangalan ang nakita niya sa screen. Lila. Sinagot niya ito agad. Hello? Sir? Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig at halos pabulong, puno ng takot at pag-aapura. Sir Rafael, pasensya na po sa abala. Anong nangyari? Ayos lang ba kayo? Oo po, sir. Pero may nakita po ako sa mga gamit ni Ma'am Marisol. Isang bagay na nakatago sa loob ng isang lumang manika ni Miguel. Napakunot ang noo ni Rafael. Ang pag-uusap nila ng kanyang ina ay pansamantalang nawala sa kanyang isip. Ano ang nakita mo? Isang malalim na paghinga ang narinig niya mula sa kabilang linya bago sinabi ni Lila ang mga salitang magpapabago sa lahat. Sir, may nakita po ako. Isang lumang sulat na hindi naipadala. Ang tanging liwanag sa loob ng barong-barong ay nagmumula sa isang maliit na gasera na inilagay ni Lila sa isang sulok. Ang apoy nito ay sumasayaw, lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa dingding na yero. Sa labas, ang gabi ay malalim at tahimik. Tanging ang tunog lang ng alon at ng paminsan-minsang tahol ng aso ang maririnig. Pagkatapos ng kaguluhan kanina, si Marisol ay tila naubusan ng lakas. Nakatulog itong muli, ngunit kahit sa pagtulog, ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakayakap kay Miguel na natutulog na rin ng mahimbing sa kanyang tabi. Pinagmasdan sila ni Lila, ang isang ina at isang anak, na magkasama sa gitna ng karimlan. May bahagi sa kanya na gustong umalis na lang, ipaubaya na lang sa mayayaman ng kanilang problema. Ngunit ang imahe ng takot sa mga mata ni Marisol at ang pag-iyak ni Miguel ay hindi niya kayang talikuran. Dahan-dahan niyang inayos ang manipis na kumot na nakatakip sa kanila. Sa paggalaw niya, nasagi niya ang isang lumang laruan sa tabi ni Miguel. Isang manikang gawa sa retaso, halatang gawang kamay. Ang mga mata ay butones at ang buhok ay sinulid. Marumi at kupas na ito, ngunit bakas ang pag-iingat at pagmamahal. Pinulot niya ito para itabi ng maayos, ngunit naramdaman niyang may matigas na bagay sa loob ng katawan nito. Dahil sa kuryosidad, marahan niyang kinapa ang tahi sa likod. May bahaging maluwag, maingat niyang hinila ang sinulid at bumukas ang isang maliit na hiwa sa tela. Mula sa loob, may inilabas siyang isang bagay, isang papel na nakatupi ng 4 na beses. Luma na ito at naninilaw sa mga gilid. Ang mga tupi ay halos mapunit na sa kalumaan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niya itong binubuklat sa ilalim ng liwanag ng gasera. Ito ay isang sulat. Ang sulat kamay ay maganda ngunit magulo, na para bang isinulat sa gitna ng matinding emosyon. Rafael, kung nababasa mo ito, marahil ay huli na ang lahat. O marahil, ito na ang tanging paraan para maintindihan mo. May mga anino sa isip ko. Mahal, mga aninong bumubulong sa akin gabi-gabi. Sinasabi nilang kukunin nila si Miguel. Sinisigawan nila ako. Sinasabing pabaya akong ina. Na muli siyang malulunod. At sa susunod, hindi ko na siya maililigtas. Napahinto sa pagbasa si Lila. Ang bawat salita ay parang isang tinik. Naramdaman niya ang sakit at paghihirap ng babaeng nagsulat nito. Hindi ako baliw, Rafael, kahit iyon ang tingin ng lahat.
may sakit ako. Isang sakit na hindi nakikita. Isang sakit na unti-unting lumalamon sa akin. Ang mundo mo, ang mga party, ang mga ngangiti, ang walang katapusang pag-uusap tungkol sa pera at kapangyarihan. Para itong isang malaking hawla na unti-unting sumisira sa akin. At natatakot ako na baka pati si Miguel ay masira rin nito. Kailangan ko ng tulong, pero walang nakikinig. Nanginig ang labi ni Lila nang mabasa niya ang susunod na pangungusap. Ang mga salitang magpapaliwanag sa lahat. Sinabi ko na sa iyong ina, ngunit tinalikuran niya ako. Guni-guni mo lang yan, Marisol, sabi niya. Huwag kang gumawa ng eksena. Pinakiusapan ko si Dr. Santos, ngunit ang sabi niya'y kailangan ko lang daw magbakasyon. Walang nakikinig, Rafael. Walang nakakakita. Kaya aalis ako. Itatago ko si Miguel. Itatago ko siya sa isang lugar kung saan hindi siya kayang abutin ng mga anino. Sa isang lugar kung saan ang tanging maririnig niya ay ang tibok ng puso ko. Patawarin mo ako. Nagmamahal, Marisol. Natapos ang sulat. Binitawan ni Lila ang papel na para siyang napaso. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Hindi pala ito simpleng paglayas. Ito ay isang desperadong pagtakas. Isang sigaw ng tulong na walang sinumang nakarinig. At ang ina ni Don Rafael, si Doña Elvira, alam niya. Alam niya ang lahat. Pero pinili niyang ipagsawalang bahala ito. Naintindihan na ngayon ni Lila ang lalim ng bangin na kinalalagyan ng pamilyang ito. Hindi lang si Marisol ang may sakit. Ang buong sistema nila ay may sakit. Isang sakit na dulot ng kayamanan, ng pride, at ng kawalan ng pakiramdam. Kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone mula sa bulsa. Ang screen nito ay may lamat, ngunit gumagana pa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinukunan niya ng litrato ang bawat bahagi ng sulat. Tinitiyak na malinaw ang bawat salita. Ito ang katotohanan. Ito ang ebidensya. Ito ang tanging sandata na maaring magligtas kay Marisol mula sa paghuhusga at kay Miguel mula sa isang sirang pamilya. Pagkatapos niyang ipadala ang mga larawan kay Rafael, ibinalik niya ang sulat sa loob ng manika. Tinahing muli gamit ang natirang sinulid. Itinabi niya ito ng maayos na parang isang sagradong bagay. Tumayo siya para sana uminom ng tubig nang may marinig siyang kaluskos sa labas. Hindi ito tunog ng daga o ng pusang gala. Ito ay tunog ng mga yabag, mabibigat na yabag. Dahan-dahan siyang sumilip sa maliit na siwang ng kanilang pinto. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Sa dilim, dalawang matipunong lalaki na nakaitim ang papalapit. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Hindi sila taga rito. Ang kanilang mga damit at sapatos ay malinis. Kilala niya ang mga ganitong klase ng tao. Sila ang mga taong inuutusan para gumawa ng maruruming trabaho. Isa sa mga lalaki ay may hawak na flashlight at itinutok ito sa kanilang barong-barong. Ang isa naman ay bumulong sa kanyang earpiece, target located. Napaatras si Lila, napasandal sa pader. Dumating sila, pero hindi para tumulong. Dumating sila para ayusin ang problema. Ang screen ng telepono ni Rafael ay nagniningning sa dilim ng silid-aklatan. Ang mga salita sa sulat ni Marisol na nakuhanan ng litrato ni Lila ay parang mga nagbabagang uling na sumusunog sa kanyang mga mata. Sinabi ko na sa iyong ina, ngunit tinalikuran niya ako. Walang nakikinig, Rafael. Walang nakakakita. Ang bawat salita ay isang patalim na humihiwa sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang kanyang ina, ang haligi ng kanilang pamilya, ang babaeng nagturo sa kanya ng kahalagahan, ng dangal at reputasyon. Siya ang nagtulak kay Marisol sa bangin. Ang pagdududa na naramdaman niya kanina ay isa na ngayong nagngangalit na apoy ng katotohanan. Lumabas siya ng silid-aklatan. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat.
Ang bawat isa ay tila isang paghatol. Natagpuan niya si Doña Elvira sa parehong lugar. Tapos, nang makipag-usap sa telepono at kalmadong nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Nakausap ko na si Dr. Santos. Sabi nito, hindi lumilingon. Sinabi niya sa akin ang lahat. She was unstable, Rafael. Paranoid. Delusional. Mayroon tayong matibay na kaso. Talaga? Sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. At ano pa ang hindi niya sinabi sa iyo, Mama? O mas tamang itanong, ano ang iniutos mong hindi niya sabihin sa akin? Sa wakas ay lumingon si Doña Elvira. Ang pagkukunwaring kalmado ay bahagyang nabitak nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ng kanyang anak. Isang ekspresyon na hindi pa niya nakikita dati. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi na nagsalita si Rafael. Dahan-dahan siyang lumapit at inilagay ang kanyang telepono sa ibabaw ng makintab na lamesa. Nakabukas ang larawan ng sulat. Basahin mo. Utos niya. Napatingin si Doña Elvira sa screen. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. Sa isang iglap, isang emosyon ang dumaan sa kanyang mukha. Pagkagulat. Ngunit kasing bilis din itong nawala. Napalitan ng dati niyang malamig na maskara. Ibinaba niya ang tingin mula sa telepono. Isang desperadong sulat mula sa isang desperadong babae. Walang patunay. Walang patunay? Nagtaas ng boses si Rafael sa unang pagkakataon. Mama, aminin mo na. Alam mong humihingi siya ng tulong. At anong ginawa mo? Tinalikuran mo siya. Ipinagkait mo sa kanya ang tulong na kailangan niya. Ginawa ko ang dapat gawin, sagot ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay tumaas na rin, puno ng pagtatanggol. Ang babaeng yan ay isang kahihiyan. Ang kanyang kahinaan ay dudungisan ang pangalan ng mga Alcantara. Ginawa ko yon para protektahan ka, para protektahan ang pamilyang ito. Anong pamilya? Sigaw ni Rafael, ang kanyang kamao ay nakakuyom. Ang pamilyang nasa isip mo ay isang pangalan lang sa stock market. Isang litrato sa mga society magazine. Ang pamilya ko, Mama. Ang totoong pamilya ko. Naghihirap sila ngayon sa isang tambakan dahil sa'yo. Ang katotohanan ay parang isang malakas na sampal. Ang lahat ng kanyang galit kay Marisol, ang lahat ng kanyang pagkadismaya, ay biglang nag-iba ng direksyon. Napunta lahat sa babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng nagkunwaring tumutulong, ngunit sa katotohanan ay siyang may hawak ng punyal. Paano mo nagawa to? Bulong ni Rafael. Ang galit ay napalitan ng purong sakit. Asawa ko siya. Ina ng apo mo. Isang pagkakamali, mariing sabi ni Doña Elvira. Isang pagkakamaling itatama na ngayon. At sa sandaling iyon, ang telepono ni Rafael ay muling nagring. Isang tawag mula kay Lila. Ang puso niya ay biglang kinabahan. Sinagot niya ito agad. Ang narinig niya ay hindi isang buong pangungusap, kundi mga putol-putol na salita na puno ng sindak, isang desperadong bulong sa gitna ng takot. Sir, nandito sila. May mga lalaki. Kinukuha nila si Miguel. Isang hiyaw mula sa bata ang narinig niya sa background bago naputol ang tawag. Naging yelo ang dugo sa mga ugat ni Rafael. Napatingin siya sa kanyang ina. Ang mukha nito ay kalmado pa rin, ngunit may isang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Siya ang nagpadala sa mga lalaking iyon. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Rafael. Ang pag-ibig ng isang ama, ang pagsisisi ng isang asawa, ay mas malakas kaysa sa anumang takot o paggalang na natitira para sa kanyang ina. Tumalikod siya. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng isang bagay. Iligtas sila. Saan ka pupunta? Sigaw ni Doña Elvira. Rafael, bumalik ka rito. Huwag mong talikuran ang lahat ng ito para sa babaeng yan. Huminto si Rafael sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. Hindi ko siya tinalikuran, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at pinal.
Ang tinatalikuran ko ay ikaw. Hindi na niya hinintay ang sagot. Tumakbo siya palabas ng mansyon, ang kanyang isip ay lumilipad, ang kanyang puso ay dumadagundong. Sumakay siya sa unang sasakyang nakita niya at isinigaw sa driver ang mga salitang magiging simula ng kanyang pagtubos. Sa tambakan! Bilisan mo! Kasabay ng pagpatak ng unang butil ng ulan, ang pagdating ng sasakyan ni Rafael sa dulo ng maputik na daan, ang langit ay biglang nagdilim na para bang nakikidalamhati sa kaguluhang nagaganap sa lupa. Bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo si Rafael. Hindi alintana ang putik na tumatalsik sa kanyang mamahaling pantalon o ang ulan na bumabasa sa kanyang buhok at damit. Ang tanging nasa isip niya ay ang sigaw ni Miguel na narinig niya sa telepono. Habang papalapit siya sa barong-barong, ang mga tunog ng komosyon ay lalong lumilinaw. Isang sigaw, isang iyak. At ang boses ni Marisol hindi na isang bulong ng takot, kundi isang atungal ng isang inang inaagawan ng anak. Huwag! Bitiwan ninyo siya. Hayop kayo. Pagdating niya sa lugar, isang eksenang mula sa pinakamasahol na bangungot ang kanyang natunghayan. Ang dalawang lalaking ipinadala ng kanyang ina ay pilit na hinihila si Miguel palayo kay Marisol. Ang bata ay sumisigaw at nagpupumiglas. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit ng mahigpit sa damit ng kanyang ina. Si Lila ay nasa isang tabi. Sinusubukang umawat, ngunit itinulak lamang ng isa sa mga lalaki, dahilan para matumba siya sa putikan. At si Marisol. Si Marisol ay hindi na ang babaeng takot na nakita niya kanina. Siya ay isang leona, isang bagyo. Nakayakap siya kay Miguel, ginagamit ang sariling katawan bilang kalasag, habang kinakalmot, kinakagat, at sinisipa ang mga lalaking humihila sa kanyang anak. Ang ulan at ang kanyang mga luha ay iisa na sa kanyang mukha. Tigil! Ang sigaw ni Rafael ay parang isang kulog, mas malakas pa sa dagundong ng kalangitan. Napahinto ang lahat. Ang dalawang lalaki, ang umiiyak na si Miguel, ang natumbang si Lila, at ang nagwawalang si Marisol. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Nakatayo siya roon, basang-basa, humihingal. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Bitiwan ninyo sila. Utos niya. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Pero sir, utos po ni Donya. Wala akong pakialam sa utos niya. Putol ni Rafael. Ang utos ko ang susundin ninyo. At sinasabi kong bitiwan ninyo ang pamilya ko. Ngayon din, ang autoridad sa kanyang boses ay hindi matatawaran. Dahan-dahan, bumitaw ang mga lalaki. Agad na niyakap ni Marisol si Miguel. Gumugulong sila sa putik palayo, na parang isang nasugatang hayop na pinoprotektahan ng kanyang supling. Umalis na kayo, sabi ni Rafael sa dalawang lalaki. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang mag-ina. At sabihin ninyo kay Doña Elvira, kapag may nangyari pa sa kanila, ako mismo ang makakalaban niya. You're fired. Both of you. Nang walang imik, tumalikod ang dalawang lalaki at mabilis na naglakad paalis. Ngayon, silang apat na lang ang natira sa ilalim ng rumaragasang ulan. Si Lila, dahan-dahang bumabangon mula sa putik. Si Miguel, umiiyak pa rin sa takot. Si Marisol, nanginginig habang mahigpit na yakap ang anak. At siya, ang dahilan ng lahat ng ito, dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang kasalanan. Sa bawat paglapit niya, lalong humihigpit ang yakap ni Marisol kay Miguel. Ang mga mata nito ay puno pa rin ng kawalan ng tiwala. Huminto si Rafael ilang talampakan mula sa kanila. Wala na ang CEO, wala na ang Don, wala na ang makapangyarihang Alcantara. Ang natira na lang ay isang lalaki, isang asawa, isang ama. At sa ilalim ng malakas na ulan,
Sa gitna ng basurahan, ginawa ni Don Rafael Alcantara ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Lumuhod siya. Ang kanyang mga tuhod ay lumubog sa malambot at mabahong putik. Ibinaba niya ang kanyang tingin, hindi kayang salubungin ang mga mata ng kanyang asawa. Marisol! Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay basag, naghahalo sa tunog ng ulan. Patawad! Mula sa kanyang basang-basang coat, inilabas niya ang kanyang telepono. Pinakita niya rito ang larawan ng sulat. Nabasa ko na, sabi niya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ngayon ko lang nabasa. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil wala ako sa tabi mo. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Bingi, manhid. Kasalanan ko ang lahat. Tumingala siya at hinayaan ng ulan na hugasan ang kanyang mukha o marahil ay itago ang mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Ako ang may kasalanan, Marisol. Hindi ikaw. Ako, ang mundo ko, ang pamilya ko. At hinding-hindi ko nahahayaang saktan kanila ulit. Hindi na kita iiwan. Hinding-hindi na. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila, mas malakas pa kaysa sa buhos ng ulan. Nakatingin lang si Marisol sa kanya. Ang pagkahayop sa kanyang mga mata ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang bagay na matagal nang nawala. Pagkalito, pag-asa. Ang lalaking lumuhod sa kanyang harapan, basang-basa at putikan, ay hindi ang halimaw sa kanyang isipan. Ito si Rafael. Ang kanyang Rafael. Dahan-dahan, ang paghigpit ng kanyang yakap kay Miguel ay lumuwag. Ang lakas na ginamit niya para lumaban ay biglang nawala. Ang natira na lang ay ang pagod, ang sakit, at ang bigat ng 5 buwan ng pagtatago. At sa wakas, bumigay siya. Bumagsak ang kanyang depensa. Bumitaw siya kay Miguel at gumapang palapit kay Rafael. At sa gitna ng putik at ulan, yumakap siya sa kanyang asawa at umiyak ng umiyak. Isang iyak ng sakit, ng ginhawa, at ng isang maliit na binhi ng pagpapatawad. Niyakap siya ni Rafael pabalik. Isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito. Nilalanghap ang amoy ng ulan at ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ngunit habang sila ay magkayakap, isang pares ng matinding ilaw ang biglang tumutok sa kanila. Sumisira sa kanilang munting sandali ng kapayapaan. Isang-isa pang marangyang kotse ang huminto hindi kalayuan. Bumukas ang pinto nito at mula sa sasakyan, bumaba si Doña Elvira Alcantara. Hawak ang isang itim na payong. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, kasing lamig ng hangin. Rafael, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit may bakas ng matinding galit. Anong kahibangan ito? Ang pagdating ni Doña Elvira ay parang isang malamig na hangin na biglang umihip. Nagbabantang palamigin ang namumuong init sa pagitan ni Rafael at Marisol. Dahan-dahang tumayo si Rafael, hindi binibitawan ang kamay ng kanyang asawa. Ginamit niya ang kanyang katawan para maging panangga. Isang pader sa pagitan ng kanyang bagong bawi na pamilya at sa babaeng sumira dito. Si Lila, na kanina patahimik na nakatayo, ay mabilis na lumapit at niyakap si Miguel. Kinarga ito para ilayo sa tensyon. Umuwi ka na, Mama, sabi ni Rafael. Ang boses ay kalmado, ngunit pinal. Walang bakas ng galit, tanging isang malungkot na pagpapasya. Hindi ako aalis hanggat hindi mo tinatapos ang kahibangang ito. Sagot ni Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Marisol na may pagkasuklam. Look at her, Rafael. Isa siyang basahan. Is an embarrassment. Diyan ba talaga ang lugar mo? Sa gitna ng basurahan kasama niya? Hindi sumagot si Rafael. Sa halip lumingon siya kay Marisol. Hinaplos niya ang pisngi nito. Pinunasan ang pinaghalong luha at ulan. Marisol, sabi niya ng may lambing, kailangan mo ng tulong. Isang tulong na matagal ko nang dapat ibinigay. Hahayaan mo ba akong tulungan ka ngayon? Hahayaan mo ba akong bumawi? Tumingin si Marisol sa kanya. Sa unang pagkakataon,
Ang mga mata nito ay hindi na puno ng takot, kundi ng matinding pagod. Dahan-dahan, tumango siya, isang maliit na tango na nagsasabi ng lahat. Oo, bumaling muli si Rafael sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay matatag. Ang lugar ko, sabi niya ng may diin, ay kung nasaan ang asawa ko at ang anak ko, at kung ang pamilya ko ay nasa basurahan, dito ako mananatili. Pero hindi sila mananatili dito. Itatayo ko silang muli. Isang emosyon ang dumaan sa mukha ni Doña Elvira. Pagkabigo. Ang kanyang anak, ang kanyang tagapagmana, ang proyektong binuo niya sa buong buhay niya ay tumatalikod sa kanya. Kung tatalikuran mo ako para sa kanila, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Huwag ka nang babalik. You are no longer my son. Isang ngiti, malungkot at mapait, ang gumuhit sa labi ni Rafael. Marahil nga, Mama. Dahil ngayon, mas pinipili kong maging asawa at ama. Walang nagawa si Doña Elvira. Ang kapangyarihan niya ay walang epekto kay Rafael. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang anak, ang babaeng kinasusuklaman niya, at ang batang bunga ng kanilang pagsasama. Pagkatapos, walang imik siyang tumalikod, pumasok sa kanyang sasakyan, at naglaho sa dilim ng gabi, iniwan ng 3 taong sinubukan niyang wasakin. Nang makaalis na ito, ang tensyon ay nawala. Ang natira na lang ay ang ulan at ang pangangailangang umalis sa lugar na yon. Tinulungan ni Rafael si Marisol na tumayo. Binalingan niya si Lila, nayakap-yakap pa rin si Miguel. Ang bata ay tumigil na sa pag-iyak, nakatingin lang sa kanyang ama na may pagtataka. Lila, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Salamat. Utang ko sa iyo ang buhay nila. Walang sinabi si Lila, ngumiti lang siya ng bahagya. Maingat na inalalayan ni Rafael ang kanyang pamilya pabalik sa sasakyan. Ipinaupo niya si Marisol sa likod at nang akmang papasok na si Lila para iabot si Miguel, pinigilan siya ni Rafael. Sumama ka na sa amin, sabi niya. Hindi isang utos, kundi isang pakiusap. Nagulat si Lila. Po? Sir, hindi na po kailangan. Kailangan, putol ni Rafael. Bahagi ka na nito. Hindi ka na pwedeng bumalik doon. Sa loob ng sasakyan, isang kakaibang katahimikan ang namayani. Si Marisol ay nakasandal sa bintana, nakatingin sa labas. Tila pinoproseso pa ang lahat. Si Miguel ay nasa gitna at sa kabilang dulo ay si Lila na hindi alam kung saan ilalagay ang sarili. Inabot ni Rafael ang kamay ni Marisol at pinisili ito. Hindi ito bumitaw. Pagkatapos, inilagay niya ang isa pa niyang kamay sa balikat ni Lila. Isang bagong pamilya, isang pamilyang binuo ng dugo, ng trahedya at ng isang kabutihang loob na hindi inaasahan. Kinabukasan, personal na dinala ni Rafael si Marisol sa pinakamagaling na wellness center sa bansa. Hindi isang malamig na ospital, kundi isang lugar na mapayapa at may malawak na hardin. Maghihintay ako, bulong ni Rafael kay Marisol bago sila maghiwalay. Gaano man katagal. Ngumiti si Marisol sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Isang nangiting mahina, ngunit totoo. Pag-uwi ni Rafael sa mansyon, kasama niya si Lila at si Miguel. Ang bahay ay tila mas malaki at mas walang laman. Wala na si Doña Elvira. Ayon sa mga kasambahay, umalis ito madaling araw. Nag-iwan lang ng utos na ipadala ang lahat ng gamit niya sa airport. Ilang buwan nang lumipas. Isang araw, habang tinutulungan ni Rafael si Miguel sa kanyang mga unang aralin sa pagbabasa, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Mr. Alcantara? Sabi ng isang boses. Si Dr. Ramirez po ito, ang doktor ni Marisol. Agad na napatayo si Rafael. Doktora, may problema po ba? Wala, Mr. Alcantara. In fact, she's doing wonderfully. She's responding to therapy very well.
Narinig ni Rafael ang nangiti sa boses ng doktora. Tumawag ako dahil may request siya. May gusto siyang makausap. Siyempre, mabilis na sagot ni Rafael. Pupunta ako dyan ngayon din. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya bago nagsalita muli ang doktora. Actually, Mr. Alcantara, hindi po kayo ang gusto niyang makausap. Ang sinag ng hapon ay ginintuan, dumadampi sa mga dahon ng halaman sa malawak na hardin ng wellness center. Isang pamilyar na tanawin na para kay Lila. Sa loob ng nagdaang mga buwan, ito ang naging kanlungan niya tuwing Sabado. Nakasuot siya ng malinis na puting blouse at maong na pantalon, parte ng mga damit na ibinili para sa kanya ni Rafael. Malayo na sa dati niyang suot na kupasin at marumi. Ang buhok niya ay nakatali ng maayos at sa kanyang balikat ay may nakasukbit na isang bag na puno ng mga libro. Nagsimula na siyang mag-aral muli, isang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. Naabutan niya si Marisol na nakaupo sa isang puting bench, nagdidilig ng mga rosas. Ang buhok nito ay maikli na ngayon, malinis, at nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Wala na ang mga butot balat na pisngi. Napalitan na ito ng malusog na kulay. Wala na rin ang takot sa kanyang mga mata. Ang naroon na lang ay isang malalim na kapayapaan. Lila, sabi ni Marisol. Ngumiti nang makita siya. Isang ngangiti na abot hanggang sa mga mata. Ma'am Marisol, sagot ni Lila. Naupo sa tabi niya. Kamusta po kayo? Mabuti, sabi ni Marisol. Ibinaba nito ang pandilig. Gusto kitang pasalamatan. Ikaw ang gusto kong unang kausapin dahil ikaw ang unang naniwala sa akin. Naniwala ka na hindi ako halimaw, kahit ako mismo ay naniniwala na noon. Naramdaman ni Lila ang pag-init ng kanyang mga mata. Nakita ko lang po ang isang ina na nagmamahal sa kanyang anak, ma'am. Umiling si Marisol. Hindi. Nakita mo ang isang taong nalulunod at sa halip na talikuran, naghagis ka ng salbabida. Iyon ang hindi ko malilimutan. Nagkwentuhan sila ng matagal. Tungkol sa pag-aaral ni Lila, sa mga kalokohan ni Miguel, sa mga halaman. Walang usapan tungkol sa nakaraan. Tanging tungkol sa ngayon at sa hinaharap. Bago umalis si Lila, may sinabi si Marisol. Anak ka na rin, kung ituring ni Rafael, alam mo ba yon? At ganoon na rin para sa akin. Isa kang biyaya sa pamilya namin. Ang mga salitang yon ay mas mahalaga pa kaysa sa 10 milyong pabuya. Sinalubong siya ng sasakyan ni Rafael sa labas. Sa loob, naghihintay si Miguel, na agad yumakap sa kanya pagpasok niya. Ate Lila, may star ako sa drawing ko, masayang sabi ng bata. Wow, ang galing naman, sagot ni Lila. Ginulo ang buhok nito. Kamusta ang mama mo? Tanong ni Rafael mula sa driver's seat, nakatingin sa kanila sa rearview mirror. Mabuti po siya, sir, sagot ni Lila. Masaya. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Rafael, isang nangiting totoo at walang bigat. Dumiretso sila sa may baywalk, kung saan paboritong pasyalan ni Miguel. Habang papalubog ang araw, ang langit ng Manila ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at lila. Bumaba silang tatlo at naglakad sa tabi ng dagat, pinapanood ang mga barko sa malayo. Si Miguel ay tumatakbo-takbo, hinahabol ang mga alon, ang kanyang tawa ay malaya at masaya. Tumayo si Rafael at Lila sa gilid, pinapanood ang bata. Minsan iniisip ko, nagsimula si Rafael, ang kanyang tingin ay nasa malayo. Paano kung hindi ka dumating noong gabing iyon? Siguro'y nasa isang madilim na institusyon na ngayon si Marisol. At si Miguel, lumalaki sa isang sirang tahanan na puno ng kasinungalingan. At ako, mananatili akong bulag. Humarap siya kay Leila. Ang kanyang mga mata ay puno ng taos-pusong pasasalamat. Binago mo ang lahat, Lila. Ikaw ang nagturo sa akin ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera ko. Ano po yun, sir? Puso.
Simpleng sagot niya. Tinawag ni Rafael si Miguel at inakbayan ito. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang kabilang braso sa balikat ni Lila. Inilapit ito sa kakanila. Tatlo silang nakatayo roon. Isang kakaibang konstelasyon ng mga taong pinagtagpo ng trahedya at binuo ng pag-ibig. Salamat anak, bulong ni Rafael. Napatingin si Lila sa kanilang dalawa, sa amang natutong maging ama at sa anak na muling natutong ngumiti. Ang pamilyang winasak ng kayamanan ay dahan-dahang binubuo muli ng isang bagay na mas makapangyarihan. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw sa Manila Bay, isang realisasyon ang pumuno sa kanyang puso. Ang paghahanap niya ng swerte sa pagbebenta ng lottery ay nagtapos na dahil natagpuan na niya ito, hindi sa isang tiket, kundi sa isang pamilyang tinulungan niya. Sabi nila, nasa pera ang kapangyarihan, naisip niya sa sarili, habang ang isang butil ng luha ng kaligayahan ay pumatak mula sa kanyang mata. Pero dito, sa gitna ng nawasak at muling nabuong pamilyang ito, natutunan ko, minsan, ang pag-ibig ang tanging yaman.